everyone! Holiday is done! Ako, so we are back to regular programming. Yes, I promise. Regular programming na po tayo. So, kahit medyo tamad tayo, kailangan natin kumilos para makakapag-regular programming na. By the way, kahit na Holy Week nung nakaraan ay marami pa rin ako nakikitang nanonood kasi may mga viewers report yan eh. So, marami pa rin nanonood ng ating programa and for that, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Syempre sa mga ating subscribers, thank you so much for subscribing. Sa mga nagmamahal sa atin, maraming thank you po talaga. And ako naman, kung ikaw dyan, nalulungkot ka pa rin, huwag ka na malungkot. Balik ka na rito, mag-subscribe ka na. First and foremost, bago tayo pumunta sa ating storya for today, nais kong mag-thank you and mag-hello sa inyo si Reynaldo de Vera for listening, Boss D. Gavel, maraming salamat, Lina Ladeza, Joylene Panis Lomilio, tama po ba? Miriam Gutierrez, maraming salamat. Jenny V. Pineda. Hello rin kay Mr. Maharlika, Sally Buma, Maylin Marmol, Nida Volpi. Hello rin kay Soraida Cabagyo. Maraming salamat sa iyo. Doodle is doodling. Ayun. Hi kay Leia Pilapil. Maraming thank you. Marlene Vargas. Ay Franca Lafico, maraming thank you. Jelay Sevilla, Athena Luis Osorio, Jonaline Flores, Rose Capasha, maraming salamat. Hello rin kay Sparkling Soda, kay Lona Lollipop, maraming salamat. Gail Easy, and of course kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Hi din kay Jaime Rodriguez, Irving David, maraming salamat. Madiscarding Ina 24 channel, grabe ang daming channel Maraming salamat sa iyo, MLG Quizon, and sa lahat ng ating tagapakinig. Nako, sa mga hindi nabasa, sa next nating upload ay babasahin ko po yung iba sa inyo. At eto na, wag na nating patagalin. Eto na ang first part ng ating programa. Yes, first part. You heard it right kasi dalawa po ito pinali bukas. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi nila, forgiveness is one of the most noble gifts you can give to someone. Lalo na raw na nagiging magaan ang loob mo kapag ikaw ay mapagpatawad na tao. Pero magagawa mo nga bang patawarin ang isang tao na naging dahilan ng mahaba mong pasakit at pagluluksa? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Naisip ko pong i-share ang storyang ito ng buhay ko kasi almost 3 to 4 years na pala ang pasakit na dala sa akin ng ex ko. And finally, Mama Mia, masasabi kong nakapag-move on na ako from all the heartaches that he have caused to me. Well, bago ang lahat, ipakikilala ko muna ang sarili ko sa inyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Ana. And ang ex ko ay itago na lang natin sa pangalang Ali. Foreigner po si Ali, Mama Mia, at meron po siyang mga negosyo dun sa country nila. And aside from that, he is also a dietitian. Year 2015 nung makilala ko siya through online. Badu na app po ang sinalihan ko. Single ako that time and aminado naman ako na gusto ko na rin talagang mag-settle down noon. Kasi 3 years na lang ay magti-30 na ako. Ewan ko kung ako lang, pero Mama Mia, bilang isang babae ay meron po akong clock sa katawan ko. Gusto ko pa pong magkaroon ng maraming anak, kaya gusto kong magpamilya ng mas maaga-aga pa. And besides, nag-promise po ako sa sarili ko that when I reach 30, tapos single pa ako, ay hindi na lang sana ako mag-aasawa. Until all of a sudden, everything changed. We exchanged numbers kasi sa Badu, Mama Mia, ay chat lang po at walang call. He asked for my number at dun na nagsimula na lagi kaming magka-chat sa WhatsApp. Iba talaga ang feeling ko nung mga panahon na yon. Pero okay lang, Mama Mia. Deadma lang kasi
Chat-chat lang naman. No harm done, di ba? Nag-share siya sa akin ng kanyang story tungkol sa kanyang buhay. One time, isang gabi, Mama Mia, tinanong niya ako kung pwede raw ba niya akong tawagan. For the first time ay may naramdaman akong something. Pero hindi naman po kilig ang naramdaman ko noon, kundi pagka-interesado ko na makinig sa kanyang boses at syempre sa kanya na ring sasabihin. So Mama Mia, pagdating ng gabi, 11 p.m. ay tumawag siya. Para po akong nanginginig noon habang sinasagot ko ito. Hindi ko alam kung dahil ba sa lingwaheng Ingles ang gagamitin namin o talagang first time ko lang yon kaya nakakakaba naman talaga. So ayun, sinagot ko ang tawag niya. Hindi ako agad nagsalita. Gusto ko siya ang maunang magsalita sa aming dalawa. At nung nag-hello siya sa akin sa kabilang linya, ay halos malaglag ang panty ko sa sobrang ganda ng boses niya. Para po siyang hindi taga doon sa country nila. Kasi yung sa mga taga-country nila, hindi naman po sa pang-aano pero parang hindi po masyadong fluent mag-English. Pero siya, napaka-fluent niya. Siguro dala na rin dahil businessman siya at nakapagtapos din siya ng pag-aaral. Mama Mia, aaminin ko pong namangha ako sa kanya. Kasi napakaganda niyang makipag-usap. Edukado at napaka-interesting rin niyang kausap. Hanggang sa naging gabi-gabi na tumatawag siya sa akin. Bukod pa sa halos araw-araw naming magka-chat dalawa. Parang almost 1 month na lagi kaming magkatawagan noon. Noong one time ay nakiusap na siya sa akin na kung pwede ba ay mag-video call na kami. Kinabahan talaga ako noon dahil alam kong gwapo siya, Mama Mia. At hindi rin naman ako masyadong nagagandahan noon sa sarili ko. Pero dahil napakakulit niya ay umuo na lang ako. Naghanap na lang ako ng medyo madilim-dilim na parte ng kwarto ko dahil ayokong makita niya ang bawat kasuluk-sulukan ng mukha ko. In short, ang mga pores ko. Pero nung magkausap na kami, sabi niya sa akin ay no need to hide na raw. Kasi nakikita pa rin niya ako. I can still see you and you look so beautiful. Sabi niya na siyang nagpakilig sa lola niyo. Until video call na rin kaming dalawa ng video call. Mama Mia, ewan ko kung ako lang ba pero nararamdaman kong nagiging mas close kami sa isa't isa. Every morning, lagi siyang may sinisend sa akin na voice message. Lagi din siyang tumatawag, Mama Mia, at nagtatanong kung anong ginagawa ko. Lagi din siyang nag-a-update sa akin kung anong ginagawa niya. Sa 2 buwan naming nagkakausap through call at video call, ay in-invite niya ako, Mama Mia, na mag-lunch daw kami o mag-dinner daw sa labas. Oo, Mama Mia. Nung time na yon ay nandoon din ako sa country nila dahil abroad po ako nagtatrabaho. At dahil kakaiba dun sa country nila, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay kinakabahan talaga ako. Anyways, kinakabahan ako dahil baka may makakita sa amin na mga Pilipino. Baka sabihin na kung ano na lang kaming mga Pilipina, o di kaya ay baka sabihin din ng lahi niya na kami talagang mga Pilipina ay sunggab ng sunggab basta merong mga foreigner na nakikipag-usap at nakikipag-date sa amin. So humindi ako. Pero gaya ng sinabi ko ay napakakulit niya. Lagi niya akong tinatanong at iniimbitang mag-lunch daw kami. Siyempre pakipot pa rin ako, Mama Mia. Wala naman akong boyfriend nung time na yon. The last time po na kinilig ako ay was 10 years ago pa. Ewan ko, pero parang nanumbalik ata ako sa high school life ko nung mga panahon na yon. Sobrang kilig ang nararamdaman ko. Ang iniisip ko lang naman noon nung nag-download ako ng app na yon ay para lang may makausap. Hindi ko naman nakalain na magiging ganito kaseryoso ang lahat.
So dahil makulit siya, Mama Mia, ay dumating din sa puntong napagbigyan ko rin siya. Tandang-tanda ko pa ang first meeting naming dalawa. Kahit na mainit dun sa country nila ay nilalamig ako, Mama Mia. Pinagpapawisan ang mga paa at kamay ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Ako ang nagdesisyon kung saan kami magkikitang dalawa. Dahil syempre, hindi ko po country yon, hindi ko po lugar yon, kaya baka kung anong mangyari sa akin. Alam ko medyo asyumera ako sa puntong yon, pero bahala na kung anong isipin ng iba. Gwapo siya. Tapos, foreigner siya. So hindi pwede na basta-basta na lang ako makikipagkita sa kanya sa kung saan. Baka maleta na akong iuwi ng Pilipinas. Pero nung nagkita kaming dalawa, lahat ng doubts ko ay nagbago. Lumabas kaming dalawa. Sabi niya nasa labas na raw siya ng church. Sa church kasi ako nakipagkita dahil kapag meron man siyang binabalak na masama, at least magkaroon man lang ng konting pag-asa na magkakakonsensya siya, hindi ba? Tumawag siya. Kinabahan ako na parang hindi ako makahinga nung mga panahon na yon. Mama Mia, paglabas ko pa lang sa church ay nakilala ko agad siya. Nag-shake hands kaming dalawa, pagkatapos ay binesohan pa niya ako. Humalik siya sa cheeks ko. Kinilig ako noon dahil ang bango-bango-bango niya. Napahiya ako noon, Mama Mia, dahil cheap lang naman ang pabango ko nung mga panahon na yon. Pinagbuksan pa niya ako ng kanyang sasakyan. Ay nantay pa niya na makapasok ako bago niya isinarado ang pintuan at saka siya pumunta dun sa my driver's seat. First time in my life na merong isang lalaking ganun ka-gentleman sa akin. Na pinagbuksan pa talaga ako ng sasakyan na para ba akong isang Disney princess. Ewan ko kung panaginip lang lahat ng yon, pero napakagwapo niya. Para po siyang isang prinsipe na hinugot mula sa isang fairy tale book. At habang nasa loob kami ng sasakyan, ay straight na straight lang talaga ang paningin ko doon sa daan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nahihiya ako. Natatakot akong mag-English dahil baka magkamali ako sa grammar, napakagaling pa naman niya. Tapos Mama Mia, alam kong kinakabahan din ako noon kaya pihadong magkakamali talaga ako. Sino bang hindi kakabahan? Yung gwapong nasa tabi mo ay tingin ng tingin sa direksyon mo. Tapos sa sobrang tahimik namin ay bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sobrang gulat. Bukod doon ay naramdaman ko kung gaano kalambot ang kanyang kamay. Halatang-halatang kamay pang mayaman. Yung kamay na hindi nadadapuan ng walis, ng labahin, yung kamay na hindi subsub sa trabaho. Mama Mia, kung ide-describe ko po siya, ay meron siyang lean and athletic body. Nasa 5'9" ang kanyang height, moreno, medyo may bigote siya pero nakatrim naman at maganda at malinis namang tignan. Napakaganda din ang kanyang mga ngipin. Matangos ang kanyang ilong. Yung kanyang mga mata ay nakakabighani. Para po siyang isang artista. 40 years old na pala siya noon, Mama Mia. 12 years ang age gap naming dalawa, pero hindi naman halata sa itsura niya na 40 na siya. Mama Mia, lagi niya akong tinatanong habang nasa biyahe kami kung bakit nasa bintana lang daw ng kotse niya ang paningin ko. Sabi niya, lingunin ko naman daw siya. Kinilig ako noon ng sobra 20. Kaya ayon, nung nakarating na kami sa mall, ay super gentleman pa rin niya. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng kotse niya, tapos hinawakan pa niya ang kamay ko para makababa ako ng maayos mula sa kanyang sasakyan. At nagkumain kami sa isang Persian restaurant.
Mama Mia, dun ko naramdaman na nawala naman ang kaba na may gagawin siya sa aking masama. In short, ay naging at ease ako sa kaniyang presensya. Baliktad na baliktad ang mga expectations ko dun sa kaniyang mga pinakita. Nag-expect kasi ako, Mama Mia, na rude siya o hindi siya mabuting tao. Kasi marami po talaga sa kanila na gano'n ang pag-uugali. Hindi gentleman. Pero siya, super kakaiba. Super mabait. Kaya ewan ko, Mama Mia, kahit first meeting pa lang namin, ay inisip kong magiging komportable na talaga ako sa taong ito. And enjoy ko ang moment habang kasama ko siya. Nag-usap kaming dalawa at dun ko nalaman na divorce na pala siya for 5 years at meron siyang 3 anak. Well, expected naman na yun kasi 40s na nga siya at gwapo siya at may kaya sa buhay kaya imposibleng wala pa siyang nagiging asawa. Mama Mia, kampante akong nakipag-usap sa kanya noon dahil alam kong walang hihila sa buhok ko. Kasi nga single siya. Tapos every time nang ngumingiti siya habang magkausap kami, para po akong yelo na natutunaw sa kanyang mga ngiti. Anyways, Mama Mia, habang nag-aantay kami ng aming pagkain at habang kumakain kami, ay nagsishare siya sa akin ng tungkol sa buhay niya kahit wala naman akong masyadong itinatanong. Tungkol sa kaniyang anak niya, tungkol sa kaniyang mga anak, tungkol sa kung paano sila naging divorce ng asawa niya. Mama Mia, sabi niya kaya siya nakipag-divorce dahil meron pong kondisyon ang asawa niya na tinatawag na bipolar. At isa pa, hindi raw talaga niya naramdaman na mahal nila ang isa't isa dahil arranged or fixed marriage lang ang nangyari sa kanilang dalawa. Kaya naman, nung nagkapag-divorce siya sa kaniyang asawa, feeling niya, Mama Mia, ay nakawala siya sa hawla. Feeling niya, by this time, ay makakahanap na siya ng totoo niyang kaligayahan. Habang nagkukwento siya ng gano'n, ay iniisip ko na sana nga ako na ang kaligayahang tinutukoy niya. Hindi ako nabobore na makinig sa kaniyang mga kwento. Hindi ko in-expect na 5 oras na pala kaming magkasama hanggang sa it's time to go back home. Kasi kinabukasan ay may trabaho pa ako. Inihatid niya ako sa bahay na tinutuluyan ko. Sabi niya sa akin, it's very nice to meet me daw. Sana meron pang next time. Sabi ko, why not? Kung hindi naman ako busy. The next day again, lagi pa rin siyang nagtitext at nagchat siya sa akin ng good morning sunshine with sunflower pa na emoji. Ewan ko kung wrong send lang yon. Akala ko nga nung una ay hindi yun para sa akin. Pero nung tinanong ko siya kung wrong sent ba, sabi niya, the emojis are intended for me. Mama Mia, unti-unti, nararamdaman kong nahuhulog na ako sa bitag ng lalaking ito. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na see you at 6. I will come and fetch you there so that we can have dinner together. Text niya sa akin. Hindi man lang niya ako tinanong kung hindi ba ako busy, kung makikipag-date ba ako sa kanya ulit. Para bang inassume na niya na interesado ako sa kanya. Well, tama naman ang assumption niya na yon. Kasi kung talagang aayain niya ako, ay hindi naman ako hihindi sa kanya. Buong maghapon, habang nasa trabaho ako, ay iniisip ko kung ano bang susuotin ko. Bumili pa nga ako ng pabango, Mama Mia, hindi yung pabango na cheap gaya nung sinuot ko nung una kaming magkitang dalawa. Until sa dumating na nga siya sa bahay. Meron nang bumusina sa baba ng bahay, Mama Mia. Sa first floor lang kasi ang flat ko nung mga panahon na yon. Tumawag siya sa akin. Sakto naman na ready na ako that time. Same scenario pa rin. Pinagbuksan pa rin niya ako ng pintuan tapos inalalayan na para bang nasa loob ako ng isang fairy tale.
Pagpasok ko sa sasakyan, Mama Mia, ay napakabango ng kanyang sasakyan. Halatang halata po talaga na napakalinis niyang tao. Ibang-iba sa mga assumption natin tungkol sa lahi niya. Pagkatapos ay may kinuha siya sa backseat. Gulat na gulat ako dahil bouquet of flowers yon. Napatawag pa ako sa Panginoon sa pagkakataon na yon, Mama Mia. Lord, eto na ba talaga to? Siya na ba talagang the one ko? Tanong ko sa isip ko. Tumigil ka nga dyan, ni hindi pa nga yan nanliligaw sa'yo. Saway ko naman sa sarili ko. Ana, this is for you. Sabi niya sabay abot sa akin nung bouquet of flowers. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay may kinuha pa siya sa may ilalim ng driver's seat at bumungad sa akin ng isang Pandora na bangle bracelet. Natakot ako bigla dahil ang mahal pa naman nung Pandora. At least for me, Mama Mia, hindi ko afford ang brand na yon. Sabi pa niya, wala naman daw kapalit ang lahat ng pinakita at binibigay niya sa akin kung yun ang ikinatatakot ko. This is just my way of saying thank you for making me smile again, Ana. Sabi niya. Ang buhok ko noon ay siguro na una nang dumating sa Pilipinas sa sobrang haba. Kaya ayun, nanlamig na naman ako. Time passed really quick. Hanggang sa nanligaw na nga siya sa akin at nagpahayag na rin siya ng kanyang damdamin. Sabi pa niya sa akin na hindi raw siya mag-e-expect ng answer agad-agad. Pero ang gusto lang daw niya ay malaman ko na nanliligaw siya sa akin at interesado siya sa akin. Gustong-gusto ko na siyang sagutin that time, Mama Mia. Dahil gustong-gusto ko nang maging malaya na yakapin siya at amoy-amuyin ang sobrang bango niya. Pero pinigil ko ang sarili ko. Sabi ko, baka magkaroon ng maruming image ang mga Pilipina kapag naging easy to get ako para sa kanya. So nagpakadalagang Pilipina ako. Halos everyday kaming nagde-date noon simula nung ligawan niya ako. Habang naglalakad kami sa may Gulf, Mama Mia, sa may gilid ng dagat, 2 degrees po ang lamig nung mga panahon na yon. So nanginginig po ako. Hindi naman po sa sinasadya kong manginig pero talagang yun ang naramdaman ko. Bigla niyang hinubad ang vest na suot niya at pinasuot niya yun sa akin. Pakiramdam ko talaga ay para akong nasa isang high school fairy tale romance nung mga panahon na yon sa sobrang kilig na naramdaman ko. Akala ko sa kilig na nararamdaman ko ay wala nang bukas. Umupo pa kami sa may baywalk. Nung biglang may pulis, Mama Mia. Natakot ako dahil naiwan ko po ang ID ko nung mga panahon na yon. Meron kasing random checking time doon sa lugar nila. Pag doon ka kasi, Mama Mia, dapat always mong daladala ang civil ID mo. Dahil kung wala kang dala nun at matsyempuhan ka ng pulis, ay huhulihin ka talaga. Ganun ka stricto sa country nila. Tapos kami nung mga panahon na yon ay magkatabi kami na halos wala ng space between sa aming dalawa. Which is very, very wrong dahil hindi po kami mag-asawa. Sa lugar nila, Mama Mia, kailangan mag-asawa kayong dalawa bago kayo mag-public display of affection. Kaya ayun, merong isang pulis na lumapit sa amin. Hindi mo talaga siya malalaman na pulis siya kasi hindi naman po siya naka-uniforme nung mga panahon na yon. Tinanong niya ako sa pangalan ko kasi ako yung Pinay. Pero siya, hindi naman siya tinanong, Mama Mia. Pagkatapos nun, ay nag-excuse siya sa akin at sarili niyang kinausap ang 2 pulis na lumapit sa amin. Takot na takot ako nung mga panahon na yun. Baka bigla na lang akong arestuhin ng mga pulis at bitbitin papuntang preso. Tapos, Mama Mia, bigla na lang nag-sorry sa akin yung 2 pulis na lumapit kanina. I'm sorry, madam.
Sabi niya. Okay, Ali, it's okay. But not too close, ha? Mama Mia, gulat na gulat ako sa mga sinabi nila. Ano kayang sinabi ni Ali sa kanila? So ayun, umalis na silang dalawa. Napahinga naman ako ng maluwag nung mga panahon na yon. Kung ano man ang sinabi ni Ali sa kanila, well, effective dahil hindi ako nahuli. And siguro, it's all because of him. In-explain kasi ni Ali sa kanila, sabi ni Ali in a nice way na siya raw ang nag-invite sa akin. Tapos naiwan ko yung ID ko. Pero no need to worry na raw kasi na-fix naman na raw niya ang lahat. So ayun, nag-enjoy na lang kami sa pag-uusap namin na yon. Nagtanong siya sa akin tungkol sa estado ng kanyang panliligaw. Pero ako, Mama Mia, nagulat ako sa tanong na yon. Nung nakita niyang medyo hesitant ako, ay bigla niyang sinabi, wag daw akong mag-worry. E-enjoy ko na lang daw ang moment na magkasama kami dahil e-enjoy na lang daw niya. Kasi sa tingin niya baka hindi pa raw ako handa na sagutin ang tanong niya. The next day noon, Friday, family day. Hindi kami nagkita ni Ali kasi nandun siya sa kanyang mga kids. Well, malalaki na po ang mga anak niya, 16, 14 at 10 years old. Na-surprise ako, Mama Mia, that Friday morning dahil tumawag siya sa akin. Sabi pa niya sa akin ay maganda raw ako by 8 p.m. tonight dahil ipapakilala na raw niya ako sa mga anak niya. Ano ba to si Ali? Sabi niya, no pressure. Bakit ngayon? Bigla-bigla niya akong ipapakilala sa mga anak niya. Mama Mia, bigla kong naisip na baka maging madrasta na ako ng mga bata. Pero sinabi ko sa sarili ko, well, one way na rin ito na mas makikilala ko pa siya. Seryoso si Ali sa akin, yun ang alam ko. Kasi nga, Mama Mia, kung hindi naman siya seryoso sa akin, well, hindi naman siguro niya ako ipapakilala sa kanyang mga anak, 'di ba? Plus point talaga sa akin si Ali nung mga panahon na yon at medyo nahulog ako ng mas malalim pa sa kanya. Nadagdagan tuloy ang pag-asa sa puso ko na si Ali na nga siguro ang lalaking para sa akin. Hinagabihan ay naghanda na ako para makilala ang mga anak niya. Nasa labas na siya kaya lumabas na rin ako. As usual, pinagbuksan niya ako ng pinto. At nung nakapasok na ako, ay may iniabot siya sa akin. Use this, sabi niya. Isang blooming bouquet, Mama Mia, na Dior. Sosyal na sosyal dahil napakamahal ng pabangong yon. Complete set pa talaga. May hair mist, perfume, tapos may lotion. Ang bango-bango niya. Ang layo-layo sa cheap na pabangong binibili ko. First time ko talagang makipagkilala ng ganun karami na mga bata at kinakabahan ako lalo pat hindi basta-bastang mga bata yon kundi mga anak yon ni Ali. High standard sila, Mama Mia, kaya kinabahan talaga ako. Pero kampante naman ako nung mga panahon na yon na kung ano man ang mangyari ay hindi naman ako pababayaan ni Ali. Inamit niya sa akin ang mga anak niya at okay na okay sila, Mama Mia. Kahit na ang babata pa ay very professional naman. Nagbonding kaming 5. Nanood kami ng sine, tapos kumain kami ng cheesecake. Ang tatangkad ng mga anak niya. Para akong bunso sa kanilang lahat dahil ako yung pinakapandak doon. Pero Mama Mia, habang nanonood kami ng sine ay hindi ko na namalayan na unti-unti na palang hinahawakan ni Ali ang kamay ko. At nung nakita yun ng mga anak niya ay kinilig ang mga ito. Kinilig din naman ako pero hindi ko na lang masyadong pinahalata. Nawala lahat ng kaba ko na baka hindi ako matanggap ng mga anak niya. Dahil hindi nila pinakita sa akin na iba ako, Mama Mia. Kaya ayun, enjoy na enjoy kami. Hanggang sa naging every Friday na po ang bonding namin kasama ng mga anak niya.
Sunday, nagulat na lang ako dahil may nag-doorbell sa flat ko. Wala naman akong ini-expect na bisita, Mama Mia. Kasi si Ali nung mga panahon na yon ay nasa Dubai kasi meron silang medical mission. Pagbukas ko ng pinto ay isang napakalaking bouquet of flowers ang bumungad sa akin. Dineliver yon at galing pala yon kay Ali. "Did you receive the flowers?" tanong niya. Parang sinilihan ng puwet ko nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay parang naging instant flower shop ang kwarto ko. The next morning, na-surprise ako, Mama Mia, dahil umagang-umaga pa lang ay may kumatok na. Akala ko ay merong mga masasamang loob na kumakatok sa labas. "Tumigil ka nga dyan, Ana. Hindi uso dito ang krimen, hindi to Pilipinas," sabi ng utak ko. Nagulat ako nung pagbuksan ko ay si Ali pala yun. Ang aga-aga naman niyang umakyat ng ligaw. "Pack your things. We will go to chalet," sabi niya. Mama Mia, napaka-hayahay naman talaga ng buhay ko. Kaming dalawa lang sa chalet. Sobrang bait-bait niyang tao. Ayaw na ayaw niyang mapagod ka. Napaka-sweet niya dahil ipinagluluto pa niya talaga ako. Lagi din niya akong tinatanong kung ayos lang ba ako. Sobrang ang kind niyang person, kaya sino bang hindi mai-in love sa kanya? Doon ay nag-confess siya sa akin, Mama Mia, na first time daw niyang ma-in love ng ganito. Dahil sabi niya, wala naman daw pagmamahal na namamagitan sa kanilang dalawa ng ex-wife niya, kundi parang business transaction lang ng kaniyang pamilya. "You made my world beautiful, Ana. Thank you for your life," sabi niya. Mama Mia, lagi kong sinasabihan noon ng Diyos na sobra-sobra naman ang blessing na binibigay niya sa akin. Ang hiling ko lang naman noon ay isang lalaking mamahalin ko at mamahalin ako. Pero parang sobra-sobra naman yata ang binigay niya sa akin. Isang lalaking kayang ibigay at ibinibigay ang mundo sa akin. 3 months kaming nagde-date, nothing's changed. Mabait pa rin siya, Mama Mia. Ako ay mas lalong namamangha sa kanya sa bawat araw na lumilipas sa aming dalawa. Mama Mia, pinagsusulat ko rin siya ng mga letters. Kasi mahilig siya sa mga surprises eh. Pwes ako naman nang magso-surprise sa kanya. Yung letters ay talagang handwritten at galing sa puso ko. Wala kasi akong perang pambili ng mga expensive gifts gaya ng binibigay niya sa akin. Although alam ko naman na hindi siya nag-e-expect ng kapalit sa mga binibigay niya. My love letters is my way of saying thank you sa kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa akin. Nilagay ko yon sa isang tissue box sa kanyang sasakyan. Lahat ng corner kasi ng kanyang sasakyan ay meron pong mga tissue box at mga maliliit na tissue, kaya dun ko itinago ang mga letters ko. Pagkatapos ay may pasimple pa akong isinuksok sa jacket niya. Noong bigla niya akong nahuli, Mama Mia, dahil nasa loob kami noon ng sasakyan. Binuksan niya ang isang sulat. Binasa niya from the heart at napaiyak pa siya. Nagtanong ako kung bakit siya umiyak. Sabi niya, hindi pa raw niya naranasang makatanggap ng letter mula kanino man. "This is really sweet, Ana, and this is the best letter ever." Mama Mia, kung alam niyo po, ang lahi ni Ali, hindi po uso sa kanila yung ligaw-ligawan at mag-boyfriend-girlfriend. Kasal agad-agad sa kanila, kaya first time niyang makareceive ng letter galing sa babaeng minamahal niya. And I felt so kilig every time na sinasabi niya yun sa akin. Nag-I love you siya sa akin at humalik. Mama Mia, napakasarap niyang humalik. Masarap siyang humalik. Kaya sa halik na yon ay naging official na ang relasyon naming dalawa.
So dahil meron na kaming relasyon ay free na kaming mag-holding hands sa mga private places like malls kapag wala pong pulis. Pero Mama Mia, may mga pareho po niya ng nationality ng mga babae na nagkikita kami na nag-holding hands ay hini-head to foot talaga nila ako. Para bang ginajudge nila ako Mama Mia pero wala na akong pakinon. Keber sa kanilang lahat. Ang importante ay mahal ako ni Ali. Ang importante ay nagmamahalan kaming dalawa. Siya naman Mama Mia ay hindi din nagpapatalo. Lagi siyang nakaakbay sa akin, nakahawak sa bewang ko kapag wala pong mga pulis sa paligid. Mula nung naging kami ay mas lalo pang naging madalas ang pagdi-date namin. Nag-exchange gift kami, going out with friends, pupunta kami sa kanilang farm chalet with kids. Pero never ko pa pong na-meet ang pamilya niya. Well, some of his sisters lang. Marami kasi silang magkakapatid. Pero sabi niya, soon daw ay papakilala na niya ako sa mama at papa niya. Hindi siya nakakalimot na mag-I love you sa akin every time na magkasama kami. Lagi rin po kaming nag-out of the country, Mama Mia. Pero syempre sa Middle East lang kami pabalik-balik. Para akong prinsesa sa kanya. Meron pa siyang mga parigalo sa akin na mga alahas. Meron pang mga perfume, mga gamit na branded talaga. Meron din siyang binigay sa akin na credit card, Mama Mia, na nakapangalan sa kanya. Swipe lang daw ako, 20,000 per week and I can buy whatever I want. Pwede rin daw akong magpadala ng pera sa Pilipinas gamit yon. Natakot ako, Mama Mia, until hindi na talaga ako nakapagpigil. Bumungad sa akin ng isang white gold ring at tinanong niya ako ng isa sa pinakamahalagang tanong na maitatanong sa isang babae. Will you marry me? Yung feeling ko that time ay parang hindi ko maintindihan. Ako na siguro ang pinakamaswerteng babae sa mundo, Mama Mia, dahil lahat na lang ng hiling ko ay tinutupad niya. Hindi lang sa mga material na bagay, kundi mismo sa kanyang pagiging siya na mabait, maalaga at mapagmahal at may plano na makasama ako sa habang buhay. In-arrange namin kaagad ang aming magiging kasal. Kumuha pa siya ng wedding planner, Mama Mia. Till one day, eto talaga ang pinaka-hinihintay kong araw sa lahat ng mga araw sa kalendaryo. Ang araw kung kailan makikilala ko na ang mga magulang ni Ali. Finally, dinala na niya ako sa house nila. Nandun ang mga anak niya. First time kong makita ang kanyang papa. Medyo matanda na, kasi nga 40 na si Ali, pero still kicking pa rin. At halatang manang-mana siya ng kanyang kagwapuhan sa ama niya. Wala pa raw ang mama niya kasi nag-shopping pa raw ito kasi Friday nung mga panahon na yun at family day. Nakapag-bond agad ako sa kanyang papa. Nagkwento siya sa akin tungkol sa mga bagay tungkol kay Ali at tungkol din sa kanya. Noong kapanahunan daw niya, Mama Mia, ay nagkaroon din daw siya ng girlfriend na Pinay. Kung hindi lang daw siya in arranged marriage sa kanyang asawa, ay baka yung Pinay ang napakasalan niya. Sabi pa niya sa akin, I can't blame my son marrying a Filipina. You're sweet, kind, and I know you will be a good wife and a mother at the same time. Nakuha namin kaagad ang blessings mula sa papa ni Ali. Nag-click agad kaming dalawa. Pero at some point, Mama Mia, ay kinabahan ako knowing na yung mama niya ay mamimit ko pa lang. Alam naman natin, Mama Mia, kung gaano ka-protective ang mga mama sa kanilang mga anak na lalaki. At kapag talaga biyanan, tapos babae ka, yung biyanan mong babae, ang hindi mo halos makakasundo. Kaya ayun, dumating na ang mama niya. Pinakilala na niya kami sa isa't isa. Mama Mia, nung nakita ako ng mama niya, ay tumaas ang kilay nito at hined to foot pa talaga ako. Bruhang-bruhang datingan niya nung mga panahon na yon.
Makikipagkamay sana ako sa kanya pero hindi niya hinawakan ang kamay ko. Dumiretso siya papasok sa kusina nila at pinagalitan ang mga kasambahay. Nagtanong si Ali what happened daw. Mama Mia, narinig ko ang sinagot ng mama niya kay Ali. I don't want you to marry that Filipina. She's poor Filipina girl. Shame to our family. Nung narinig ko yun ay hindi ko na napigilang mapaluha at mapamura sa sarili ko. Siya lang pala ang magiging hadlang. Mama Mia, iba kasi ang kultura nila. Kapag hindi pumayag ang mga magulang ay hindi talaga makakasal ang kanilang anak. Kaya ayon, umuwi ako ng bahay. Nagpaalam ako sa mga anak ni Ali at sa papa niya. Grabe ang pag-iisip ko nung mga panahon na yon. Kung magpapakasal pa ba ako? Kasi kung magpapakasal ako, kailangan kong tanggapin ang mga consequences na kailangan naming manirahan sa bahay nila. Pero alam ko Mama Mia, sa bawat araw na lilipas kapag kasal na kaming dalawa ni Ali ay puro mura ang matatanggap ko mula sa kanyang ina. Siguro nga magiging World War III pa. Ayoko ng ganong buhay. Ayoko ng buhay na parang teleserye sa telebisyon. Parang palabas sa movie. Parang ako yung bidang babae na hindi nagugustuhan ng mga magulang ng lalaki. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, dapat piliin niya ang pamilya niya. Dahil kahit anuman ang mangyari, pamilya mo lang talaga ang malalapitan mo in case na magkaroon ka man ng matinding problema. Pero bigla niyang sinabi sa akin that I am also his family. You are my family, Ana, and I don't care about them anymore. Let's go to Australia, Dubai, or even Philippines to build our own family. Mama Mia, napaiyak ako dun sa sinabi niya. Mahal na mahal ako ni Ali. At halatang seryosong-seryoso siya sa akin. Sabi na niya, Mama Mia, ipaglalaban raw niya ako sa mama niya. Pero ako po, ayoko pong mamili siya between me and his family. Kasi pinalaki po ako ng mga magulang ko sa paniniwalang napaka-importante ng pamilya mo, ng mga magulang mo. Hindi mo dapat sila sinusuway at dinidisrespect. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa ni Ali nung mga panahon na lantarang sinabi ng mama niya na ayaw niya sa akin para sa anak niya. Sa sumunod na araw, pauumpisa pa lang ang araw na yun nung may maramdaman akong kakaibang kaba. Ewan ko pero hindi ako mapakali, Mama Mia. Para bang may maling mangyayari sa araw na yon. Parang may hindi magandang magaganap. At hindi nga ako nagkamali. May nag-doorbell sa flat ko. Nung pagbuksan ko yon, Mama Mia, ay ang mama ni Ali ang nasa labas ng pintuan ko. Tinapunan pa niya ako ng mga dinars na nakabundle. Kung hindi nyo alam, pera po yun nila. Sabi niya sa akin, "Leave my son. Go back to the Philippines and take all this money. I don't want to see you seeing him again. I know money is all you're after for my son." Nung narinig ko yon, kahit na English yon, ay masakit din pala, Mama Mia. Nung marinig ko yon ay parang nangitim ang paningin ko at nakaiyak ako nang hindi ko inaasahan. Tama pala ang sinasabi ng iba, no? Na kung masayang masaya ka sa mga nagaganap sa buhay mo, meron at meron talagang pangit na mangyayari na babawi sa kasiyahang yon. Kung sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon, ang bawi noon ay sobrang saya. Pero kung sobrang saya naman, ay sobrang sakit din naman ang bawi, gaya ng nangyayari sa akin sa pagkakataong yon. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumalikod na ang mama ni Ali.
ni hindi man lang niya ako pinasagot. Masakit po sa mukha yung perang itinapon niya sa akin kasi nakabundle pa po yun, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak at napaupo pa ako sa may semento. Nung nakaalis na ang mama ni Ali, tumawag si Ali, Mama Mia. Pero hindi talaga ako kaalis doon sa kinauupuan ko dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko noon. Napakasakit pala na mata-matahin ka ng ibang tao. Napakasakit pala na tawagin kang gold digger at mukhang pera. Dumating si Ali kinagabihan. Nakita niya ang bundle of money at siya ang nagligbit sa mga yon. Niyakap niya ako, Mama Mia. Mas lalo akong napaiyak. Akala ko naubos na ang luha ko nung matapos ang 2 oras na pag-iyak ko. Pero nung nayakap ako ni Ali ay parang nagbalik lahat ng sakit at para bang balon ng tubig ang mga mata ko na hindi nauubusan ng luha. Pack your bags and let's go to Dubai now. I will make your visa and let's move there. Sabi niya sa akin. Mama Mia, napaiyak ako nung mga panahon na yon. Hindi lang dahil sa pangmamata ng mama sa akin ni Ali, kundi dahil sa sobrang pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin. Wala talaga siyang pakialam sa mama niya. Ang iniisip lamang niya ay ang kapakanan ko. Ang iniisip lamang niya ay ang makasama ako. Which is wrong, Mama Mia, hindi ba? Kasi mama pa rin niya yon. Kahit na medyo bastos ang mama niya pagdating sa akin, ay nanay pa rin niya yon. At hindi pa rin niya dapat binabastos ang sarili niyang ama. Ang sarili niyang ina. Hindi ako kumilos. Tumayo si Ali para siya na ang magligpit ng mga gamit ko pero pinigilan ko siya. Ali, let's stop this. Tumigil siya sa paglalakad. Lumingon siya sa akin. What do you mean? Let's stop this, Ali. Let's break up. Nakita kong bumagsak ang mga balikat niya, Mama Mia. Napaupo siya ulit at ilang sandali pa ay napaiyak siya ng sobra-sobra. Why is it easy for you to give up? Sabi niya sa akin. Why are you not fighting for this, Ana? I'm willing to fight for our love, but why are you giving up so easily? Mama Mia, mahal na mahal ko po si Ali. Don't get me wrong. Hindi ko po siya gini-give up dahil natatakot ako sa mama niya. Gini-give up ko po siya dahil ayokong mawalan siya ng mama. Ayokong magkagalit sila ng pamilya niya. Mahirap po talaga kapag pamilya na niya mismo ang kalaban mo. Mahirap. Ayokong mamili siya between me and his mom. Kaya ako na ang pumili para sa kanya. Napakamata pobre ng nanay niya. Racist pa, Mama Mia, dahil sabi niya ayaw niya raw sa Pinay. Kasi ang mga Pinay, katulong lang naman daw doon sa bunsa nila. Ewan ko kung saan nakuha ni Ali ang kanyang pag-uugali. Siguro sa papa niya. Dahil napaka-opposite ni Ali sa mama niya. Ali is very down to earth, very sweet, selfless, kind, seryoso, at mapagmahal. Pero ayokong magpakasal kaming dalawa na may isang taong ayaw sa amin. Ayokong magpakasal kaming dalawa na may isang taong isinusumpa ang aming pagsasama. Dahil alam ko, Mama Mia, kahit makapagpakasal kami ni Ali, kung hindi man din magiging buo ang pamilya niya, alam kong hindi rin magiging buo ang kaligayahan ni Ali. At ayokong kunin sa kanya ang buo niyang pamilya. Iniyak ko lahat-lahat kasi sobrang sakit na ang nararamdaman ko sa naging desisyon ko, Mama Mia. I gave up Ali. I gave up our marriage for the sake of his mama. Ayoko pong maging kontrabida sa buhay ng pamilya nila.
Ayoko po na kapag meron silang mga gatherings ng buong pamilya at buong angkan nila, ay ako lang ang pag-uusapan na ako ang sumira sa kanilang pamilya. Mama Mia, pinilit pa ako ni Ali na mag-migrate na lang daw kami at magmamigrate na lang daw siya sa Pilipinas. O kahit saan daw. Basta magkasama lang daw kaming dalawa. Pero ako yung humihindi. Sabi ko, tigilan na namin ang pagmamahalan naming dalawa dahil wala na rin naman yung patutunguhan. Napakasakit. Napakasakit na i-give up ang taong nagpapasaya at nagmamahal sa'yo. Napakasakit na i-give up ang isang taong ginawa kang sentro ng buhay niya. Napakasakit na bitawan ng isang taong alam mong mahal na mahal ka. Pero napunta lang sa wala ang lahat ng pagmamahalan naming dalawa dahil ayaw sa akin o sa ating mga Pilipina ng mama niya. Hindi po madali ang sakit na naramdaman ko. Mama Mia, I had my fair share of broken hearts and breakups din naman nung kabataan ko nung mga panahon na yon. Kaya lang, wala pong naging kasing sakit nun. Ewan ko, akala ko nga noon ay masakit na yung niloko ako ng boyfriend ko, ng Pinoy kong boyfriend, at pinagpalit ako sa iba, sa kaibigan ko pa. Pero mas masakit pala yung ganito, yung alam mong mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Kaya lang hindi kayo po pwede dahil meron kayong masasagasaan, meron kayong masasaktan. 10 months, Mama Mia. 10 months po ang naging relasyon naming dalawa. 10 months po ang pagmamahalan namin ni Ali. 10 months na para po akong prinsesa. Tinuring niya akong parang reyna. Naramdaman ko noon sa 10 buwan na yon na hindi pala fictional lang ang mga nangyayari sa fairy tale, ang mga nangyayari sa palabas sa movie, na ang isang prinsipe ay pwedeng ma-in love sa isang hampas lupa. Dahil sa span of 10 months ng relationship namin ni Ali ay naramdaman kong hindi hadlang ang kahirapan ko para makakita ako ng isang lalaking malaprinsipe na totoong nagmamahal sa akin. Mama Mia, si Ali din ang nagpapatunay sa akin na hindi lahat ng assumption natin sa isang tao ay totoo at tama. Hindi lahat ng assumption natin sa isang tao na kapag gwapo siya, kapag mayaman siya, ay masama na ang ugali niya, o kapag ganito ang lahi niya, kapag ganito ang nationality niya, ay ganun na kasama ang ugali niya, katulad ng mga nababalitaan natin sa TV. Dahil hindi po ganun si Ali. Para nga po siyang perpektong inukit ng Diyos. Gwapo na, mayaman pa, mabait pa. Ipinagpasalamat ko na lang sa buong may kapalang pagdating niya sa buhay ko. Ipinagpasalamat ko na lang ang pagtatagpo ng landas naming dalawa. Mama Mia, muling nakipag-ugnayan sa akin ang mama ni Ali nung mga panahon na yon. Tinanong pa niya ako kung ano raw ang sinabi ko sa anak niya at kung bakit daw ito galit sa kanya. Nothing, ma'am. I just broke up with him. Sabi ko. Good. Go back to the Philippines where you belong and do not come back here. Sabi niya sa akin. I was devastated sa failed relationship naming dalawa ni Ali. Napakasakit, Mama Mia, na i-give up ang taong pinakamamahal mo. Ang taong akala mo ay makakasama mo sa habang buhay. Pero wala po akong magagawa. Dahil alam ko na kapag pinakasalan ko si Ali at pinaglaban ko ang relasyon namin, ay magiging impyerno ang buhay ko kasama ang pamilya niya. Kung hindi man, ay hindi rin magiging totally masaya si Ali na kasama ako at napalayo siya sa mga anak niya at sa buong angkan niya. Kahit na iniwanan ko si Ali, ay isa lang po ang dasal ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Na sana makahanap si Ali ng babaeng mamahalin siya. Ng babaeng tatanggapin ng kanyang ina.
ng babaeng magugustuhan ng lahat at nababagay para sa kanya. Doon ko naisip, Mama Mia, na kaya siguro inabot ng 40 years old si Ali at hindi man lang nakaranas ng tunay na pagmamahal, ay dahil pala siguro yon sa paghihigpit ng kanyang sariling ina. Hoy, grabe naman ang kwentong ito. Well, akala niyo tapos na? Akala mo lang yun. Hindi pa po tapos ang kwentong yan. Meron pa po yung part 2 bukas dahil medyo mahaba po siya. Sinubukan po nating basahin pero lumalagpas po siya ng 1 hour and 30 minutes. So, puputulin muna natin ngayon. Ating titignan bukas kung nagkatuluyan ba itong si Ana at si Ali. Nagkatuluyan kaya sila? Excited na ba kayo? Nako naman, kung excited ka na, nako, huwag kang mag-alala dahil isang tulog lang naman. Bukas din naman ay may part 2 agad itong kwento ni Ana. Kaya huwag ka munang atat dyan, okay? Naku naman, kayo ba'y nakaranas din ng ganito? Yun bang nagmamahalan kayo? Lubos ang pagpapahalaga at pagmamahal ninyo sa isa't isa, kaya lang meron naman isang mamang kontrabida. Charot lang. Merong isang inang kontrabida. Ikaw ba, kung ikaw si Ana, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? I-give up mo rin ba ang pagmamahalan ninyong dalawa for the sake of his family and for the sake of his mother? Nako, kung ako yon, di ako umiyak. Tinanggap ko na lang yung bundle-bundle na pera. Tinanong ko, wala na bang iba? Is this all, ma'am? Hire banker, please. Charot. Joke lang huwag kayong ganyan. Baka naman, na kayo dyan, seryoso na kayo sa buhay ninyo. Tapos ibabash yun na ako dyan sa comment section. Wag naman kayong ganyan. Okay? Anyways, bukas, atin pong lalagyan ng part 2 itong ating kwento. Part 2 and final part din naman siya. So, hindi rin naman kayo mabuburiyo sa kwentong ito dahil dalawang part lang naman. Kaya huwag kayong dyan, okay? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nagustuhan nyo ang part 1 ng kwento ni na Ana at Ali. Sana nandito pa rin kayo bukas sa part 2. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe and paki-turn on na lang or click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong bagong upload na nilalabas dito sa channel natin. And wag nyo rin kakalimutan na kung may sarili kayong kwento, please do not hesitate to share that to us para naman maging source of inspiration, aspiration, and solution, ganun ba? ng ating mga kababayan at tagapakinig. Ayan, mag-email lamang po kayo. mamamiacdo0317@gmail.com. Pwede rin kayong mag-PM sa ating Facebook page. That's Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO on Facebook. Ayan yung page po ang i-follow ninyo ha. Pwede nyo na rin i-follow yung professional account. Professional account kahit wala namang content. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas ulit para sa panibagong yugto ng ating kwento and sa finale ng kwento ni Ana. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. Happy weekday and happy pagbabalik sa totoong mundo. Back to regular programming na po tayo dahil tapos na ang Holy Week. Paalam!